Paano mo ginagawang matakot sa iyo ang iyong mga kaaway nang hindi tumataas ang iyong boses, nang hindi nagbabanta at nang walang sinasabi ni isang salita? Ang tunay na kapangyarihan ay hindi malakas. Ito ay isang tahimik na puwersa na nagdududa sa iba at nagpapakita ng takot sa hindi nila mahuhulaan. Parang nakatayo ka sa harap ng isang ligaw na predator. Hindi ito umaatungal, hindi ito sumusugod. Nakatingin lang ito, tahimik, kalkulado. At ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pag-ungol na maaaring mangyari. Isipin mo ang isang chess grandmaster na nakatingin sa board. Ang kanyang kalaban ay pinagpapawisan. Ang isip ay nagmamadali. Sinusubukang hulaan ang susunod niyang galaw. Ngunit wala itong nakikita. Ang lakas ng pagiging hindi nababasa ay naroroon. Kapag hindi alam ng mga tao kung ano ang iniisip mo, natatakot sila sa kung ano ang susunod mong gagawin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 tahimik na estratehiya mula sa Stoic philosophy na lumilikha ng isang hindi matitinag na presensya. Masterin ang mga ito at hindi lang igagalang ka ng iyong mga kaaway, matatakot din sila sa kung ano ang maaari mong gawin sa susunod. Magpatuloy tayo at magsimula. Numero 1. Kabisaduhin ang iyong emosyon. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang makakuha ng kontrol at gawin ang iyong mga kaaway ay matakot sa iyo. Ang mastering ng iyong emosyon. Maaaring tunog simple, ngunit sa katotohanan, isa ito sa pinakamahirap na bagay na gawin, lalo na kapag may nagtutulak sa iyong mga pindutan o kapag sinubukan nilang magpatumba sa iyo. Ang pinakanatural na tugon ay mag-react. Maging galit, malungkot, o defensive. Ngunit narito ang bagay. Ang pagpapakita ng galit o pagkabigo ay nagpapakita ng kahinaan. Kapag hinayaan mong kontrolin ng iyong emosyon ang iyong mga aksyon, ibinibigay mo sa iyong kaaway ang kapangyarihan upang makontrol ka. Nanalo sila sa sandaling makita nilang nawalan ka ng kontrol. Ang tunay na lakas, ang tunay na kapangyarihan, ay nasa iyong kakayahang manatiling kalmado at kontrolado kahit anong ibato nila sa iyo. Wala nang mas nakakagambala sa isang kaaway kaysa sa isang taong hindi nila kayang mag-provoke. Kapag sinubukan nilang mag-flag, ikaw ay hindi apektado, tahimik lang at matatag, at pinipilit silang magtanong sa kanilang sarili kung paano hawakan ang isang taong hindi pa bago-bago ng damdamin. Ang iyong emosyonal na kontrol ay nagiging iyong armas, at ang iyong kalmado ay nagiging pinakamalaking takot nila. Dito pumapasok ang Stoic wisdom. Ayon kay Marcus Aurelius, ang isang tao na may kalmadong balanse ay mas malapit sa tunay na lakas. Mag-isip tungkol dito. Ang lakas ay hindi nanggagaling sa kakayahang sumigaw, magpanggap, o mag-react. Nanggagaling ito sa kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng presyon at magtagumpay sa kaguluhan sa paligid mo. Ang kakayahang mapanatili ang panloob na kapayapaan kahit sa harap ng provokasyon ay ang pinakamatinding kapangyarihan. Hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento. Isang kilala ko, tawagin nating si Thomas, ay minsang nakatrabaho ang isang taong patuloy na sumusubok na pukawin siya. Ginawa nilang panghinaan siya, gumawa ng mga snide na komento o mag-akusa sa kanya. Sa una, magre-react si Thomas at ipagtatanggol ang sarili o patunayan ng kanyang punto. Ngunit mabilis siyang natutunan na tuwing nagre-react siya, siya ang natatalo. Kaya't nagdesisyon siyang hindi na makipag-ugnayan. Kapag sinubukan ng taong ito na pukawin siya, si Thomas ay hindi umiwas, hindi nakipag-argumento pabalik. Nanatili siyang kalmado, kolektado at hindi apektado. Ang resulta, ang tao na minsang sinusubukang magpakita ng kahinaan sa kanya ay hindi na nagtagumpay. Sa katagalan, tumigil na ang individual sa pagsubok na mag-provoke si Thomas. Hindi nila nakuha ang reaksyon na gusto nila, kaya sila mismo ang hindi komportable. Paano mo master ang iyong emosyon? Una, kilalanin ang iyong mga emosyon at ang iyong mga trigger. Alamin kung ano ang nagtutulak sa iyong mga pindutan at bakit. Kapag naging aware ka na, maaari kang magsikap na huwag mag-react.
Pangalawa, magsanay ng malalim na paghinga o pagmumuni-muni sa mga sandali ng tensyon. Tumutok sa pananatiling kalmado. Ito ay makakatulong sa iyo na hindi mawalan ng kontrol sa init ng sandali. Sa wakas, intindihin na ang emosyonal na kontrol ay isang uri ng lakas, hindi kahinaan. Kapag hindi mo pinayagan ang iyong emosyon na magdikta ng iyong mga aksyon, ikaw ang may hawak na mataas na kamay. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kalakas o gaano ka magalit. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagiging dalubhasa sa iyong sarili, sa kakayahang manatiling kalmado at kontrolado. Sa isang mundong puno ng ingay at kaos, ikaw at ang iyong katahimikan ang siyang magbibigay sa iyo ng hindi matitinag na lakas. Pangalawang numero. Panatilihin ang hindi natitinag na presensya. Pag-usapan natin ang kapangyarihan ng pagpapanatili ng isang hindi matitinag na presensya. May isang uri ng pagtitiwala na naguutos ng pansin at paggalang, ngunit ito ay hindi yung tipong maingay na nagyayabang at sumisigaw para sa pagpapatunay. Ito ay isang tahimik, ngunit makapangyarihang tiwala na hindi kailangang magsalita upang maramdaman. Kapag naglalakad ka papunta sa isang silid, ang ganitong uri ng presensya ay mararamdaman ng mga tao at hindi mo kailangan magsalita. Kilala ka nila bilang isang taong humihingi ng paggalang, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng iyong presensya. Ang presensyang ito ay binuo sa pagtitiwala sa sarili, ngunit wala itong kayabangan. Ito ay tiwala sa katotohanan. Walang yabang, at ito ay nakakatakot. Kapag alam mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong ibigay, hindi mo na kailangang patuloy na patunayan ito. Ang iyong enerhiya, ang iyong mga galaw, lahat ng ito ay nagpapalabas ng lakas, kalmado, at layunin. Ang paraan ng iyong pagdadala sa iyong sarili ay nagpapakita na ikaw ay hindi natatakot na kumuha ng espasyo sa mundong ito. Kapag tumayo ka ng kusa, gumalaw, at sakupin ang iyong espasyo ng walang pag-aalinlangan, napapansin ng mga tao sa paligid mo. Nagsisimula silang igalang ka, hindi dahil hinihingi mo ito, kundi dahil naiintindihan nila. Hindi mo na kailangang hilingin ang paggalang, ang iyong presensya lang ay sapat na. Dito pumasok ang Stoic wisdom na sinabi ni Lao Tzu. Ang katahimikan ay isang pinagmumulan ng malaking lakas. Isipin ito. Sa isang segundo, minsan hindi kung ano ang iyong sinasabi o ginagawa, kundi ang tahimik na tiwala sa iyong presensya na nagsasalita. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Ibig sabihin nito ay kontrol. Ibig sabihin, sigurado ka kung sino ka at kung ano ang iyong kayang gawin. Hindi mo kailangang punan ng espasyo ng mga salita o kilos. Ang kalmado ng isang individual na naguutos ng isang silid nang hindi nagtataas ng boses ay ang taong kinagigiliwan ng lahat. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pagpapanatili ng isang hindi matitinag na presensya. Hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento. Isang kilala ko, tawagin natin siyang Ethan, ay laging tahimik sa mga sosyal na sitwasyon. Hindi siya ang pinakamaingay na tao sa silid. Hindi siya naghahanap ng atensyon, pero may isang bagay sa kanya. Mayroon siyang paraan ng pagdadala sa sarili na agad siyang nirerespeto ng mga tao. Ang tindig niya ay palaging tuwid, sinadyang maliksi ang kanyang mga galaw, at ang kanyang presensya ay hindi kailanman nadama bilang pilit. Tumahimik ang lahat nang pumasok siya sa isang usapan. Hindi dahil nagsabi siya ng kahit anong espesyal, kundi dahil nararamdaman ng mga tao ang kanyang kumpiyansa na hindi kailangang isigaw. Si Ethan ay naroroon sa kalawakan na may hindi natitinag na tiwala at iyon lang ay sapat na. Kaya, paano mo mapapanatili ang isang hindi matitinag na presensya? Una, tumayo ng matangkad. Ang iyong postura ay gumaganap ng isang malaking papel sa kung paano ka nakikita ng iba. Tumayo ng may layunin. Balikat, likod, at ulo mataas, at huwag mag-slouch. Pangalawa, galaw na sinadyang may intensyon. Ang bawat aksyon na gagawin mo ay dapat may layunin sa likod nito. Kapag inilipat mo ang iyong katawan ng may layunin,
nagpapakita ka ng kontrol sa iyong kapaligiran. At sa wakas, yakapin ang katahimikan. Hayaan ang iyong presensya na magsalita para sa iyo. Kapag itigil mo na ang pagsisikap na mapabilib, magsisimula ng mapansin ng mga tao ang iyong kalmado. Sa pagtatapos ng araw, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa mga salita o pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay mula sa isang tahimik na tiwala na nag-uutos ng respeto. Hindi nila mapapansin ang iyong presensya, ngunit tiyak na madarama nila ito kapag pumasok ka sa isang silid. Hayaang magsalita ang iyong hindi matitinag na presensya para sa sarili mo. Tumayo ng matangkad, kontrolin ang iyong espasyo, at panoorin kung paano ang mundo ay magsisimulang magbigay galang sa iyo nang hindi mo kailangang magsalita ng isang salita. Numero 3. Hayaan ang iyong mga aksyon magsalita. Mag-usap tayo tungkol sa isang bagay na madalas na hindi pinapansin, ang iyong mga aksyon. Ang mga ito ang magsasalita para sa iyo sa mundong puno ng mga salita at walang laman na mga pangako. Madalas tayong mahulog sa pakikipag-usap tungkol sa mga bagay na gagawin natin, mga plano at mga pangarap. Ngunit narito ang katotohanan. Ang mga salita ay mura. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang hindi mo sinasabi, kung ano ang iyong ginagawa. Ang iyong lakas, iyong halaga, at iyong karakter ay nahayag sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, hindi sa iyong mga salita. Ang pinakamagandang paraan upang ipakita kung sino ka ay sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasabuhay ng iyong mga halaga, hindi lang sa pagsasalita tungkol dito. Kapag nakatuon ka sa aksyon, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Ang iyong disiplina, katatagan, at ang iyong paghabol sa kahusayan ang magiging pinakamalakas na bagay sa silid. Ang mga aksyon ay hindi nangangailangan ng patunay. Sila mismo ang kanilang patunay. Kapag ikaw ay consistent sa iyong mga effort, kapag ipinakita mo ang iyong lakas sa pamamagitan ng pagtitiyaga at paninindigan, makikita ng mundo ang mga resulta. Hindi ang mga dahilan o pangako ang magiging mahalaga, kundi ang mga aksyon na magpapatunay kung ano ka talaga. Igagalang ka ng mga tao, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa mga nagawa mo. Dito pumasok ang Stoic wisdom. Ang mga Stoics ay naniniwala sa kapangyarihan ng pagkilos sa mga salita nila. Naunawaan nila na ang tunay na pagkatao ay nahahayag sa pamamagitan ng pare-parehong pagsasagawa ng disiplina at katatagan. Ang iyong aksyon ang magpapakita ng iyong tunay na halaga. Ang mga salita ay maaaring manipulahin, pilipitin o makalimutan. Ngunit ang iyong mga aksyon ay ang hindi maikakailang patunay ng kung sino ka talaga. Hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento. Isang kilala ko, tawagin natin siyang Jack, ay laging pinag-uusapan ang mga pangarap niya. Ibinabahagi niya ang kanyang mga layunin sa lahat ng nakapaligid sa kanya at ipinipinta ang larawan ng magiging tagumpay niya. Ngunit sa loob ng maraming buwan, hindi siya kumilos upang makamit ang mga layunin niya. Isang araw, napagtanto niya na hindi siniseryoso ng mga tao ang kanyang mga plano. Pagod na silang marinig ang tungkol sa kanyang mga pangarap at hindi sila impressed sa mga salita niya. Kaya, nagpasya si Jack na itigil ang pagsasalita tungkol sa kung ano ang gagawin niya at magsimula ng magtrabaho. Dahan-dahan ngunit tiyak, inilagay niya ang effort araw-araw. Ipinakita niya ang kanyang dedikasyon at konsistensya at hulaan kung ano. Nagsimula ng mapansin ng mga tao. Ang kanyang mga aksyon ay nagsimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita at sinundan ng tagumpay. Kaya paano mo hahayaang magsalita ang iyong mga aksyon? Una, mag-focus sa consistency. Ang pare-parehong pagsisikap sa tamang direksyon ay laging humahantong sa pag-unlad kahit na maliit ang mga hakbang. Ang kahusayan ay hindi lang tungkol sa paggawa ng minimum. Ito ay tungkol sa patuloy na pagsusumikap upang gawin ang iyong makakaya sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Ang mga resulta ay magpapakita ng iyong dedikasyon at sipag. Pangalawa, bumuo ng katatagan.
Ang buhay ay maghahagis ng mga hadlang, ngunit ang iyong pagtitiis at pagpupursige ay magpapalakas sa iyo. Sa katapusan ng araw, ang mga bagay na ginagawa mo ay mahalaga higit pa sa mga sinasabi mo. Ang iyong mga kilos ay magpapatunay sa iyong lakas, disiplina at pagkatao. Kaya, tumigil ka na sa pagsasalita tungkol sa kung ano ang iyong gagawin. Ipakita ito at hayaang magsalita ang iyong mga aksyon para sa sarili mo. Para, numero 4, huwag mag-overreact sa insulto. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang mga tool na mayroon ka sa pagkontrol ng iyong damdamin at pagpapanatili ng iyong dignidad. Huwag mag-overreact sa mga insulto. Madaling maging defensive kapag may taong iniinsulto ka at natural ang reaksyon na ipagtanggol ang sarili, gumanti, o patunayan na mali o hindi totoo ang sinabi nila. Ngunit narito ang katotohanan. Tumutugon ka ng emosyonal at ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa iyong kalaban. Tuwing magre-react ka ng may galit o pagkadismaya, iniabot mo ang iyong piraso at hayaan silang kontrolin ang nararamdaman mo. Alam nila ang mga pindutang itutulak at dahil pinapayagan mong makita ang iyong kahinaan, nagiging madali para silang magmanipula. Ngunit narito ang lihim. Ang kawalang interes ay isa sa pinakamalakas na tugon na maaari mong ibigay. Kapag tumanggi kang mag-overreact at hindi ka nagpapakita ng emosyonal na tugon sa insulto, binabawi mo ang kapangyarihan ng iyong kawalang interes. Sa mga pagkakataong ito, tinatanong ng iyong kalaban ang kanilang sariling kahalagahan at nagsisimula silang magtaka kung bakit hindi sila nakakaapekto sa iyo, kung bakit hindi nila kayang mag-provoke ng reaksyon. Sa sandaling iyon, nanalo ka na. Inalis mo ang kanilang kontrol sa iyong damdamin at iyon ay nag-iiwan sa kanila ng walang kapangyarihan. Mas mananatiling kalmado ka. Mas makikita ng iba na ang opinyon nila ay walang halaga sa iyo. Ang pinakamagandang bahagi nito ay nakakadismaya sa kanila dahil hindi nila makuha ang reaksyong inaasahan nila. Dito pumapasok ang Stoic wisdom. Itinuturo sa atin ng mga Stoics na ang ating emosyonal na estado ay nasa loob ng ating kontrol at hindi ito idinidikta ng mga kilos ng iba. Si Epictetus, halimbawa, ay naniniwala na ang mga opinyon at aksyon ng iba ay nasa labas ng ating kontrol at ang emosyonal na reaksyon ay nakakaabala lamang sa ating kapayapaan. Hindi ito ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon dito. Mahalaga na kapag natutunan mong master ang iyong mga tugon, pinapanatili mo ang iyong panloob na kapayapaan at tumatayo ka sa itaas ng kaguluhan. Hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento. Kilala ko si Linda, isang babae na palaging ininsulto ng isang kasamahan sa trabaho. Laging may mapanuksong pananalita, pinapanghina siya sa mga pagpupulong at nagchitsismis pa tungkol sa kanya sa likod. Sa simula, emosyonal siyang tumutugon, ipinagtatanggol ang sarili o sinusubukang ipaliwanag. Ngunit sa bawat pagkakataon, lumalala lang ang sitwasyon. Lakas ng loob ng kasamahan niya at patuloy ang mga panlalait. Minsan, napagtanto ni Linda na sa tuwing siya ay nagre-react, binibigyan niya ng kapangyarihan ang taong ito para kontrolin ang kanyang emosyon. Kaya nagpasya siyang baguhin ang taktika. Nang dumating ang susunod na insulto, si Linda ay nanatiling kalmado at walang pakialam. Hindi siya nag-react, hindi siya ipinagtanggol ang sarili. At alam mo kung anong nangyari. Tumigil na ang kasamahan niya. Ang dynamics ay nagbago at ang kalmado ni Linda ay nag-iwan sa kabilang tao na nagtataka sa kanilang sariling kilos. Kaya paano mo iiwasan ang mag-overreact sa insulto? Una, magsanay ng self-control. Kapag may nangiinsulto sa'yo, sandali mong isantabi ang emosyon at mag-isip. Huwag agad tumugon. Pangalawa, kontrolin ang iyong emosyonal na reaksyon. Kapag pinayagan mong ibang tao na mag-trigger ng iyong emosyon, nawalan ka ng kontrol. At sa wakas, yakapin ang kawalang interes. Hindi lahat ng insulto ay nangangailangan ng tugon. Sa katunayan, minsan, ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita.
Sa pagtatapos ng araw, ang pinakamalaking kapangyarihan ay nakasalalay sa iyong kakayahang manatiling hindi apektado ng mga insulto. Huwag hayaan na ang mga salita ng ibang tao ang magdikta sa iyong damdamin. Tumugon nang walang pakialam at panoorin kung paano mabilis silang nawalan ng kapangyarihan sa iyo. Numero 5. Kontrolado ng nalalaman ng iba. Tungkol sa iyo. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamadiskarteng paraan upang protektahan ang iyong sarili at panatilihin ang kontrol sa iyong buhay. Pagkontrol sa kung ano ang nalalaman ng iba tungkol sa iyo. Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay palaging nagmamasid, nagsusuri, at sinusubukang malaman ang tungkol sa iyo, madali kang magbigay ng mas maraming impormasyon kaysa sa nararapat. Kung ito man ay ang iyong mga kahinaan, layunin, o insecurities, ang mas predictable ka, mas madali kang manipulahin o papanghinain. Ang sikreto ay upang mapanatili ang isang aura ng misteryo at kontrolin ang impormasyon na may access ang mga tao. Kapag hindi mahuhulaan ng iba ang susunod mong galaw, nawawalan sila ng kapangyarihan upang maapektuhan ka. Narito ang katotohanan. Kung hindi nila alam ang iyong mga reaksyon, triggers, o kung ano ang gusto mong mangyari, hindi nila magagamit ang impormasyong iyon laban sa iyo. Ngunit kapag kinokontrol mo kung ano ang nalalaman nila tungkol sa iyo, ginagawa mong mas mahirap para sa sinuman na gamitin ang iyong mga kahinaan laban sa iyo. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging mapanlinlang o hindi tapat. Ibig sabihin lamang nito ay hindi mo kailangang ibahagi ang lahat sa lahat. Sa halip, panatilihin ang ilang mga bagay sa iyong sarili upang protektahan ang iyong kapayapaan at siguraduhin na hindi ka manipulahin ng iba sa paggawa ng mga desisyon na hindi ka komportable. Dito nanggagaling ang Stoic wisdom. Ayon sa mga Stoic, magmukhang mahina kapag malakas ka at malakas kapag mahina ka. Isipin mo ito. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong kakayahang kontrolin ang impormasyong ibinabahagi mo sa iba. Kung alam ng lahat ang iyong mga plano at kahinaan, magiging madali para sa kanila na gamitin iyon laban sa iyo. Ngunit kung pinipigilan mo ang ilang impormasyon, ginagawa mong mas mahirap para sa iba na makuha ang upper hand. Hayaan mo akong magbahagi ng kwento. Kilala ko si Chris, isang lalaking palaging bukas tungkol sa kanyang personal na buhay, layunin, at mga pakikibaka sa kanyang mga katrabaho. Akala niya ay nagpapakita siya ng transparency at nagbubuo ng tiwala. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang ang kanyang pagiging bukas ay nagbigay daan upang siya ay maging vulnerable. Ang mga kasamahan niya ay nagsimulang gamitin ang impormasyong ibinahagi niya laban sa kanya sa maliliit na paraan, ngunit nakakaapekto ito. Kung binanggit niyang nahihirapan siya sa isang proyekto, nagiging paraan iyon upang pagdudahan nila ang kanyang kakayahan o pilitin siya na magtrabaho ng higit pa. Nang napagtanto ni Chris na sa sobrang pagbabahagi niya, ay pinahintulutan niyang pahinain siya ng iba. Nag-iba siya ng approach. Huminto siya sa paglalantad ng lahat tungkol sa kanyang sarili. Sa halip, iningatan niya ang kanyang mga personal na pakikibaka at kahinaan. Ang resulta, ang mga tao ay nagsimulang igalang siya ng higit pa dahil hindi nila mahuhulaan ang kanyang bawat galaw o reaksyon. Hindi nila magagamit ang kanyang kahinaan laban sa kanya. Kaya paano mo kinokontrol kung ano ang alam ng iba tungkol sa iyo? Ingat sa kung ano ang hindi mo ibinabahagi. Hindi kailangang malaman ng lahat ang iyong pinakamalalim na kaisipan o insecurities. Yakapin ang misteryo. Ang mas unpredictable ka, mas mahirap para sa iba na gamitin ang iyong impormasyon laban sa iyo. Gamitin ang iyong lakas madiskarteng. Ipakita ang iyong lakas kapag kailangan at mukhang mahina kapag ito ay tumutulong upang mapanatili ang kontrol. Sa huli, ang hindi gaanong nalalaman ng iba tungkol sa iyo, ang mas malaki ang iyong kapangyarihan sa kanila. Protektahan ang iyong panloob na mundo. Panatilihin ang ilan sa mga bagay sa iyong sarili at panoorin kung gaano kahirap para sa sinuman na manipulahin o pababain ang kontrol mo sa iyong salaysay. Manatiling unpredictable dahil ang tunay na lakas ay nasa misteryo.
Kung napanood mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento at magbigay ng like kung nagustuhan mo ang nilalaman. Ang iyong suporta ay mahalaga at nagkuudyok sa akin na patuloy na lumikha ng mga kawili-wiling video. Sana ay magbigay ito ng inspirasyon sa iyo at magpatuloy tayo sa sama-samang pag-aaral. Salamat sa iyong suporta. Numero 6. Gumawa ng power moves sa katahimikan. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamadiskarteng paraan upang maprotektahan ang iyong tagumpay, ang paggawa ng power moves sa katahimikan. Sa isang mundo kung saan mabilis ang lahat na ipahayag ang kanilang mga plano, layunin, at susunod na hakbang, mayroong isang hindi kapanipaniwalang makapangyarihan na bagay sa pagpapanatili ng iyong mga ambisyon ng pribado. Kapag ibinahagi mo ang iyong mga susunod na hakbang, binibigyan mo ng pagkakataon ang iba na makialam, magpuna, o kahit sabotahehin ang iyong pagunlad. Ngunit kapag nagtatrabaho ka ng tahimik, ang iyong mga aksyon ang magsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita at ang iyong mga resulta ang magiging patunay. Ang katotohanan, ang pagpapahayag ng iyong mga susunod na hakbang ay nag-aanyaya ng opinyon, paghatol, at hindi kinakailangang mga pagkagambala. Maaaring mag-alok ang mga tao ng hindi hinihinging payo, pagdudahan ang iyong kakayahan, o magbigay ng mga hadlang sa iyong landas. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong mga ambisyon sa iyong sarili, inaalis mo ang kanilang kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang iyong daan. Kapag ang iyong ginagawa ay hindi mahuhulaan, nagiging isang puwersa kang mahirap pigilan. Walang nakakaalam kung ano ang iyong ginagawa hanggang ang mga resulta ay hindi maikakaila. Mas kaunting ingay, mas higit na pagunlad, at magagawa mo ito nang walang sinuman na sumusubok guluhin ang iyong daloy. Dito nanggagaling ang Stoic wisdom. Ayon kay Epictetus, huwag ipaliwanag ang iyong pilosopiya sa mga salita. Ipakita ito sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag o bigyang katwiran ang iyong paglalakbay. Hayaan ang iyong mga resulta ang magsalita. Mas marami kang ginagawa at mas kaunti ang kailangan mong sabihin. Kapag nakita ng mga tao ang iyong dedikasyon, disiplina, at katatagan, makikita nila kung sino ka at kung ano ang kaya mong makamit. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. Kilala ko si Emma, isang babae na palaging nag-e-express ng kanyang mga layunin at pagpaplano sa mga kaibigan at kasamahan. Noong una, natutuwa siyang ibahagi ang kanyang visyon. Pero habang tumatagal, napagtanto niyang may nangyayari. Sa tuwing siya'y magbabahagi ng plano, dumarami ang mga hadlang at mga duda. Nagiging boses ng hindi hinihinging payo at tanong ang mga tao sa paligid niya na nagdulot sa kanya ng pagkabahala at kakulangan ng kumpiyansa. Dahil dito, nagpasya si Emma na baguhin ang kanyang approach. Tumigil siya sa pag-anunsyo ng mga susunod na hakbang at sa halip, iningatan niya ang kanyang mga layunin sa kanyang sarili. Nakatutok siya sa kanyang trabaho at pinayagan niyang ang kanyang mga aksyon ay magsalita para sa kanyang tagumpay. At sa huli, nakuha niya ang kanyang mga layunin at wala ni isang tao ang maaaring magtanong ng kanyang tagumpay. Kasi tahimik niyang pinagtulungan at pinatunayan ang kanyang halaga. Kaya paano ka makakagawa ng power moves in silence? Panatilihing pribado ang iyong mga plano. Iwasang ipahayag ang iyong susunod na hakbang. Kapag ginawa mo ito, binibigyan mo ang ibang tao ng pagkakataon na makialam at magbigay ng hindi kinakailangang opinyon. Manatiling nakatutok, tumigil sa pag-usap tungkol sa kung anong gagawin mo at magtuon ng pansin sa kung ano ang iyong ginagawa. Hayaan ang iyong mga resulta na magsalita. Ang iyong mga resulta ay ang pinakamalakas na patunay ng iyong dedikasyon at tagumpay. Hindi mo kailangang magsabi ng kahit anong salita. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kung ano ang hindi mo sinasabi, kundi sa kung anong ginagawa mo. Gumawa ng power moves sa katahimikan at hayaan ang iyong mga resulta na magsalita para sa iyo. Ipinapakita mo sa mundo ang iyong lakas nang hindi kailangang ipaliwanag ito. Panatilihin ang iyong mga ambisyon
na pribado at panoorin kung paano ang iyong tagumpay ay nagiging pinakamalakas na pahayag ng iyong kakayahan. Numero 7. Maging unapologetically ikaw. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamapagpalayang bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili. Ang maging unapologetically ikaw sa isang mundong puno ng mga tao na patuloy na sumusubok magkasya at humingi ng pag-apruba mula sa iba. Isang bagay na may napakalaking kapangyarihan ang magtayo ng iyong paninindigan at yakapin ang iyong tunay na pagkatao. Kapag huminto ka na sa paghahanap ng pagpapatunay at pagpapanggap, magsisimula kang makuha ang uri ng respeto at paghanga na hindi kayang maabot ng iba. Hindi nauunawaan ng mga tao na natatakot mabuhay nang hindi humihingi ng pag-apruba ang mga hindi naghahanap nito. Narito ang katotohanan. Kapag huminto kang magpanggap, nagiging untouchable ka. Kapag niyakap mo ang iyong pagiging tunay at tumigil sa pag-aalala sa kung ano ang iniisip ng iba sa iyo, pinapalitan mo ang kapangyarihan. Hindi mo na kailangang mangyaring magpapahanga o magpakitang gilas para sa iba. At ang mga tamang tao, yung mga talagang mahalaga, ay magpapahalaga sa iyong pagiging natatangi. Wala nang makakapag-agaw nun sa iyo. Panalo ka sa pagiging unapologetically ikaw. Tumigil ka na sa pagpapahintulot na ang iba ang magtakda kung sino ka. Ikaw mismo ang magtakda. Dito matatagpuan ang tunay na lakas. Dito nagsisimula ang karunungan ng Stoics. Naniniwala sila sa pagyakap sa tunay na pagkatao at kumilos ayon sa kabutihan, anuman ang opinyon ng iba. Nais nilang ipakita na ang paghahanap ng pag-apruba mula sa iba ay isang bitag na pumipigil sa iyo na makamtan ang tunay na kapayapaan at kalayaan. Kapag huminto ka sa pagsisikap na magkasya, humihinto ka rin sa pagiging alipin ng opinyon ng iba. Sa halip, magsisimula kang mamuhay na ngayon sa iyong sariling mga halaga. At dito, nagsisimula ang isang panloob na kalayaan na hindi matitinag. Hayaan mong magkwento ako. Kilala ko ang isang lalaki na tawagin nating si Jake. Palagi siyang sumusubok magkasya sa kanyang paligid. Ina-adjust niya ang kanyang ugali para tumugma sa mga biro at opinyon ng mga tao sa paligid niya. Binabaliwala niya ang kanyang mga nagawa para lang hindi mag-stand out. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakaramdam siya ng pagkaubos at napansin niyang unti-unti niyang nawawala ang koneksyon sa sarili. Napagtanto niyang sa patuloy na paghahanap ng pag-apruba, nawawala siya sa kung sino talaga siya. Kaya nagdesisyon siya na titigil na siya sa pagpapanggap. Sinimulan niyang magsalita ng tapat, tumayo para sa kanyang mga pinaniniwalaan, at hindi na inisip kung sang-ayon ang iba sa kanya. Nang tumigil siya sa paghahanap ng pag-apruba, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nagsimulang magbigay galang sa kanya ang mga tao. Hinangaan nila siya dahil sa kanyang pagiging tunay, tiwala sa sarili, at ang kanyang kakayahang tumayo ng matatag sa kanyang mga paniniwala. At ang pinakamagandang bahagi, hindi na kailangan ni Jake magtago sa likod ng maskara para maramdaman niyang tinatanggap siya. Paano ka magiging unapologetically ikaw? Magsimula ka sa paghinto ng paghahanap ng validasyon mula sa iba. Hindi mo kailangan ng pag-apruba mula sa sinuman para maging pangalawa ka lang. Yakapin mo ang iyong natatangi. Ang mga bagay na nagpapakilala sa iyo bilang iba ay ang iyong pinakamalaking lakas. Huwag matakot na hayaan ang iyong uniqueness na magningning. Sa wakas, mamuhay ayon sa iyong mga sariling pamantayan, hindi sa pamantayan ng iba. Kapag nagsimula kang mamuhay ng totoo, magiging salamin ka ng iyong tunay na sarili at wala nang makakapigil sa iyo.